sa pagpapadagos kan detalyes nin mga bareta. Bilang pagandam sa paparaning panahon nin Quaresma pigi-imbitaran kan Diocese of Verac ang gabos na paratubod na makisumaro sa pamibi asin pag-atid-atid sa gigibuho na Diocesan Via Crucis o Way of the Cross sa Verac poblasyon. And religious activities and pamamayuhan ni Most Reverend Luisito A. Oxiano Didi, Obispo kan Verac, asin gigibuhon sa Pebrero 18 aldaw kang Ash Wednesday alas 3 nin hapon. Objeto kan Diocesan Via Crucis na pag-atid-atidan kan komunidad an kadipisilan asin sakripisyo ni Jesucristo bilang enot na lakdang sa mas hararom na pagsasabuhay kang espirito kan Quaresma. Makalihis ang Via Crucis ipagseselebrar ang banal na misa alas 5:30 nin hapon sa Immaculate Conception Cathedral Parish. Bilang pagpapadagos kan espiritual na pagbabaklay kan mga partisipante sa paagi kan Eucharistia. Hinagyat kan dioceses ang gabos na parokyano asin deboto na makisumaro sa nasabing aktibidad bilang tanda ning pagkakasararo asin pagtubod sa pagbubukas kan banal na panahon kan Quaresma. Sa iba pang detalyes ni mga bareta, nakatalaan man magsagibo ang Our Lady of Mount Carmel Parish sa Malilipot Albay kan taunang Lenten Pilgrimage sa Marso 14 aldaw nin Sabado na nagiimbitar sa mga parokyano na makisumaro sa sarong aldaw na pamibi asin espiritual na pag-atid-atid. Ngunyan, nasa ikaduang taon na ang nasabing aktibidad matapos ang matrayompo na pagsasagibo kaini kan nakaaging taon. Parte ini kan pag-andam kan parokya para sa panahon kan Quaresma. Bukas ang pagpaparehistro hasta Marso 7, asin ini an first come, first serve basis. Pwedeng magpadara ang mga interesadong partisipante sa parish office. Ang pamasahe ang ipigtalaan sa 575 pesos para sa air-conditioned bus, asin 450 pesos man para sa ordinary bus. Kabale sa mga dadayuhong simbahan ng Our Lady of Salvation Shrine sa Huroan Tiwi, St. Andrew Parish sa Sangay, St. Clare of Assisi Parish sa Tigaon, Amang Hinulid Chapel sa Calabanga, Minor Basilica of Our Lady of Peña Francia, Naga Metropolitan Cathedral, asin Our Lady of Katipanan Church sa Nabua. Hinagyat kang parokyan mga paratubod na makisumaro sa peregrinasyon bilang paagi kan pagpapararom kan pagtubod asin sarabay na pagbaklay bilang sarong komunidad sa panahon kan Quaresma. Sa iba pang detalles ni mga bareta sa luwas kan rehiyon, tinawan doon ni Antipolo Bishop Ruperto Santos na an Ash Wednesday ang bako sa nasarong ritual kundi imbitasyon sa tunay na pagbabagong buot asin pagbabago kan puso bilang pag-andam sa liwat na pagkabuhay ni Jesus sa Pasko nin pagkabuhay. Sigun sa obispo na ang paglalaag nin abo sa angog tuyong Miyerkules kan abo, an mas pa sa sarong tradisyon kundi sarong hararom na imbitasyon kan Dios sa lambang paratubod. Ang Quaresma, sigun sa obispo, ang panahon ng paghurup-hurup, pagbakli asin renewal of life. Dugang pa ni Bishop Santos na partekan pagbakli ang kababaang buot na akuon ang mga pagkakasala na ginibo laban sa Dios asin sa kapwa. Pigpagirumduman ni Bishop Santos ang hagyat kan panahon urog na sa tahaw kan pagkakawatak-watakan komunidad asin pigsadolan lambang saro na hilingon an sa diring buhay asin relasyon sa kapwa bilang konkretong lakdang kan pagbabalik buot o pagbabalik loob. Dugang pa kan obispo importanteng aprobitsaran ang panahon nin Quaresma nganing liwat na pasarigon ang pagtubod asin pakikipagkapwa. Tinukdoan ni Bishop Santos ang katangian kan mga Pilipino na pwedeng maging sandigan sa pagbabaklay kan Quaresma. Naglalaw man obispo na ang 40 diyas na pagbabaklay kan sakripisyo, pamibi asin kawang gawaan magbubunga nin tunay na pagbabago.
Tinawan doon ni Bishop Santos na ang Kwaresma bako sa napag-andam sa pagrumdom sa pagpapakasakit ni Kristo, kundi sarong pagkakataon nganing mas na mapararom ang relasyon sa Dios asin sa kapwa pasiring sa ganap na pagkakasundo asin kaligtasan na atang kan kagurangan. Mientras tanto nangapoda ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa mga Pilipino na girumdumon, magbakli asin maghiro kasabay kan 40th anniversary kang EDSA People Power Revolution asin hinagyat ang paghiro laban sa impunity asin pagsuporta sa piel asin may kakayahang mga lider antes ang eleksyon sa 2028. Sa sarong pastoral letter na may titulong Remember the Wonders the Lord Has Done, sinabi ni CBCP President Gilbert Garcera na ang anibersaryo kang EDSA ang dapat maging sarong moral asin espiritual na paghurup-hurup kan konsensya asin bako sana simbolikong selebrasyon. Binalikan sa surat ang pangyayari kan February 1986 kung saan napatalsik kan mga Pilipino ang diktadura ni Ferdinand Marcos Sr. bako sa paagi kan karingisan kundi sa pagtsatsaga asin kapangyarihan kang pagsarig dangan sarabay na pagtubod na nagahagad ning hustisya asin tunay na pagbabago. Binisto kan mga obispo na dai na pangatamanan ang demokratikong trayompo kan people power. Pigsadulman yan mga lehislador na ipasar ang propwestong ley laban sa political dynasty nganing masimbagan ang katiwalian asin kultura kan immunity. Nangapodan man ang CBCP sa namamanwaan na mantinidong mapagbantay, magpartisipar sa pampublikong diskursos, asin matuninong na paghiro, asin syertohon ang kapangyarihan, ang matinir sa publiko bako sana sa nagkapira. Bilang parte kang pagrumdom, ipigsuwestyon kan CBCP ang pagdaos ni Tridam kan mga misa poon Pebrero 22, hasta 24 asin sarong misa nin pasasalamat sa Pebrero 25 sa mga parokya asin dioceses sa bilog na nasyon. Para sa huring detalye ka na Bareta, nag-instilar ng solar lighting sa sarong indigenous community sa Simarika Island sa Zamboanga City, ang sarong universidad na pigpapadalagan kan mga Jesuita. Sigun sa Ateneo de Zamboanga University, ang inisyatibong ini ang parte kan paglipat hali sa temporaryong relief operations pasiring sa panharaluyan na programang nakatutok sa pag-uswag kang komunidad. Sa irarom kang Project Suga, obheto kang universidad na mag-install nin 36 na solar street lamps nganing mapakarahem paghiro kan mga residente urog na pagbanggi, kaligtasan sa pagbabaklay as in overall community activity sa mga pampublikong lugar. Naipamarewas na ang enot na 12 solar units kan Disyembre bilang parte kang Phase 1, mantang padagos ang pagtiripon ni na pondo para sa mga natatadang ilaw. Sa mga nakalihis na taon, nagsagibo ang universidad din mga panapanahong charity drive kung saan nagtaosindanin food packs sa mga marginalized communities sa Zamboanga City, asin kataraning na lugar. Sa ginibong konsultasyon kan Center for Community Extension Services, natukoy na ang kakulangan sa kuryente ang saro sa pinakadakulang problema kan mga pamilya sa isla. Sigun kay Himera, pag-abot kang alas 7 banggi ang nagtuturog na ang kadaklan, huli tawarang ilaw asin nagaasa sana sa gasera. Dugang pa niya nahahampang sa peligro ang mga estudyante na urual daw nagbabiyahe pasiring sa mainland para maglaog sa eskwelahan. Hinulita nagahali sinda bago magsildang ang aldaw asin naguuli nin madiklum na. Tigkakarkulong nasa 13,000 pesos. Ang kada solar lamp kabali ang materyales, transportasyon asin installation sa geographically isolated areas. Naglalaom ang universidad na magsiserving halimbawa ang Project Suga kana padagos na maipahiling kung paano makakatabang ang renewable energy sa pagkrear nin mas ligtas asin mas mauswag na komunidad. Oras ta mga katiwala, 1 minuto bago mag alas 3 ni na pagkahapon. Yan po ang katiripunan kang sa tuyang mga bareta, digdi po sa Baretang Simbahan Plus.
Sa pangaran po kan bilog na persa kang Radyo Veritas Ligaspi, sa lado teknikal kay bananta po si Katiwalang Kuya Hil Barcena. Ako man ang sa indong nakasabay sa programa, Katiwalang Ray Sibiliano. Diyos mabalos po and God bless sa Bicolandia.